Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 9 AM edition. Rene Baterbonia, nailibing na. Yan ang MBC TV Network News, ni Dustin Bayog. Hinatid na sa huling hantungan ng labi na student athlete at manlalaro ng Ateneo de Manila University na si Rene Baterbonia ngayong araw sa Talacogon, Agusan del Sur. Si Rene Baterbonia, o mas kilala bilang si Bobet sa kanyang mga pamilya at kaanak, ay nasawi sa sinagawang team building activity ng men's basketball team ng Ateneo sa Dipakulaw, Aurora. Kasama sa mga nasawi rito ang Nigerian player na si Divine Adili. Bago ihatid sa Talacogon Memorial Park ay nagsagawa ng huling misa ngayong araw para kay Bobet na dinuluan ng pati ng mga kaibigan, teammates at mga nakikidalamhati sa pagpanaw ng Mr. MVP ng Mindanao. Si Bobet ay nilibing sa Barangay Labnig Memorial Cemetery sa Talacogon na siyang kaunaw ng umanong ililibing doon matapos itong itayo. Dinagsa rin ito ng mga taga-suporta at nakikiramay upang muli masaksihan kahit sa uling pagkakataon ang batang atleta. Bilang pagkilala rin sa kanyang natatanging kontribusyon, diniklara ng Talacogon Local Government ang June 8 o araw na nasawi si Bobet bilang Rene Clerk Bobet and Baterbonia Day para lahanin ang kanyang legasiya at kagalingan pagdating sa basketball. Samantala nakilala si Bobet bilang produkto ng Ateneo de Davao University na siya nang una upang ihatid ang Davao Region sa gintong medalya ng palarong pambansa ng 2025 at itanghal ng Most Valuable Player o MVP. Muli nitong naihatid ang rehiyon ngayong taon sa finals ng palarong pambansa bago mabigo laban sa rehiyon ng Calabarzon. Nasawi at namaalam sa kanyang pamilya si Bobet sa edad lamang na 18. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, mga magulang ng sospek sa pamamaril sa Tacloban, maaaring maharap sa kasong kriminal. Sakaling mapatunayan na inutos nila ang pamamaril, maaaring maharap sa kasong kriminal ang magulang ng dalawang menor de edad na sospek sa pamamaril sa loob ng eskwelahan sa Tacloban nitong June 22. Ayon kay Juvenile Justice and Welfare Council at DSWD Executive Director Attorney Tricia Claire Oco, kailangang mapatunayan ito evidentially bago sila patawan ng parusa. Ngunit sa tingin nila, walang ipinag-utos ang mga magulang ng sospek na gawin ito dahil nagulat din ang mga magulang sa ginawa ng dalawang bata. Meron pwedeng civil. Civil din. Kung nakita na ito naman ay hindi ko sinasabing ginawa ng magulang kasi I'm just trying to be sensitive about everything. Kasama na yung sa victim at yung sa rin sa magulang ng mga bata. Pero kung naipakita na talagang merong negligence o merong abuse o tinulak yung siguro inutusan yung bata pero hindi natin alam dito sa particular case na ito mukhang wala naman. Maaari din silang kasuhan ng kriminal pero you have to prove it evidentiary. At sa tingin namin dito wala namang ganun ginawa yung in fact shock din. Na-shock din sila. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 10 AM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.